Magandang araw sa inyo mga boss. May ganito ba kayong sasakyan at gusto nyo kayo na mismo mag-change oil? Ayan nakita nyo yung drain plug nya. Gagamit ka dyan ng number 17 na socket wrench. Ang diskarte dyan, luwagan nyo muna. Pag naluwagan nyo na, tsaka nyo ngayon kamayin para mas madali nyo siyang matanggal. Siyempre dapat meron kayong pangsaod ng maruming langis. Tapos pag konti lang yung tumutulo mga boss, pwede mo nang ibalik itong drain plug nya na number 17. Medyo higpitan mo lang siya ng konti gamit yung socket wrench mo na number 17. Tapos balik ka uli sa ibabaw. Ilagay mo yung imbudo. Magsasalin ka ngayon dyan ng ordinary oil. Kahit yung pinakamurang langis na makikita mo sa mga auto supply, pwede yun. Kasi gagamitin mo lang naman ang ordinary oil para pang flashing dito sa makina mo. Ang ibig ko sabihin, bago mo siya lagyan ng bagong langis, kahit papano, mabalawan mo siya para yung magiging resulta sa pag-change oil mo, pag nilagyan mo siya ng bagong langis, mas malinis. Ganun kasi ang diskarte ko mga boss. Tapos papaandarin ko yan. Ibig kong sabihin, i-start ko yung makina, tapos hahayaan ko siyang umaandar na mga 5 minutes. At after ko na makonsume yung 5 minutes mga boss, papatayin ko na ngayon itong makina. Tapos babalik ka uli ngayon yan sa ilalim ng makina mo, na dapat dala-dala mo yung socket wrench mo. Luluwagan mo uli yung drain plug niyan. Pag maluwag na, gaya ng dati, kakamay mo yan para mabilis mo siyang matanggal. Di ba? At habang nagpapadrain ka ngayon or nagpapatulo ka ng langis, pupunta ka naman ngayon dito sa katabi lang yan mga boss dito sa oil filter. Gagamit ka dyan ng oil filter wrench. Kung makikita nyo, itong oil filter wrench ko, hindi kasi ito yung binibili. Bali, improvise ko lang to mga boss. Kaya ako naman nasabi yun kasi maraming sila nagtatanong kung ano itong gamit ko na oil filter wrench. Ngayon alam nyo na-improvise ko lang yan. At pag laluwagan mo na ng oil filter wrench mo, gamitin mo yung kamay mo mga boss. Ayan ang gagamitin mong pantanggal. Ayan tanggal na, di ba? At syempre bago mo ilagay itong bagong oil filter mo, gagamitan mo muna yan ng malinis na basahan. Punasan mo muna yung pinaka-base niya. Kailangan matanggal mo dyan yung mga langis na kumapit, o kaya kung meron mga namuong langis, kailangan matanggal mo yun. At bago mo ilagay naman itong bagong oil filter, punasan mo muna ng or pahiram mo muna ng langis para hindi siya pumilipit kapag pinihit mo siya. Ganun ang diskarte palagi mga bossing, para hindi kayo magkaroon ng problema sa filter o hindi siya magkaroon ng leak. At pag hinigpitan nyo naman gamit itong oil filter wrench nyo, dapat yung alalay lang, wag naman yung sobra-sobra sa higpit. Ganon din ang mangyayari nun. Pag sumobra ka, pipilipit yung o-ring, magkakaroon ng tagas. Ganon. Kaya para hindi ka magkaroon ng problema, yung tamang higpit lang. At pag okay na, mahigpit na, o punasan mo uli ngayon yung oil filter wrench mo. Para pag nag-leak test ka, alam mo kung may tulo o wala. Pag okay na, balik ka dito sa oil pan mo. Punasan mo muna yan bago mo ilagay itong drain plug nya. Siguraduhin mo lang na pag binalik mo na itong drain plug nya, nandyan yung flat washer na nakalagay. Para sigurado ka na hindi mag-leak. At pag okay na, pwede mo na higpitan ngayon yan ng iyong socket wrench na number 17. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, babalik ka uli dyan sa ibabaw. Diyan ka na magpa-final ngayon. Ilagay mo yung imbudo, magsasaling ka ngayon ng langis. May naka-ready ako dyan mga boss na 4 na litro. Lagi nating tatandaan, kapag nagsasalin tayo ng langis, lalo na't bagong change oil, para sigurado tayo, gagamitin natin yung dipstick. Sa dipstick tayo lagi babase. Lahat naman tayo, pag nag-change oil tayo ng makina natin, alam na kagad natin kung ilang litro ang kailangan ng makina natin. Kaya lang ang tanong, sigurado ba tayo na lahat ng langis na nakalagay sa makina ay na-drain natin ng maayos? Sure ba tayo na wala na siyang tira? Di ba hindi? Kaya gagamit tayo ng dipstick para sigurado tayo. Huwag mo natin biglain yung kung 4 na litro yung laman, huwag mo natin biglain. Katulad nito, nakapagsalin na ako ng 4 na litro, pero kulang pa rin siya ng kaunti. Ang diskarte ko dyan, papaandarin ko na itong makina niya. Tapos, after ng ilang minuto, papatayin ko rin. Mag-aantay uli ako ng ilang minuto, tsaka ako susukatin yung dipstick. Pag kulang, tsaka ako dadagdagan. Ganun lang mga boss, at maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!